Isang pambihirang oportunidad na mabigyan ng pagkakataon na masilip at makita kung ano ang ginagawa sa langit. At isa po dito si Prophet Ezekiel. Una pong pinakita sa kanya ng Panginoon ay yung whirlwind na may kasamang apoy at metal. Pangalawa, yung mga anghel ng Diyos. Pangatlo, yung mga kakaibang creatures na hindi pa pinakita sa ibang mga propeta na makikita natin sa langit pagdating natin doon. Pang-apat, panghuli, the divine presence of God and the throne of the Lord. Babaybayin po natin ang apat na ito at tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa mga kahulugan nito at kung ano ang hinihintay natin pagdating po sa langit. I pray mga kapatid na habang binabasa natin mga historical background about sa Ezekiel prophecy ay kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Bawat verses, bawat paliwanag po nito ay kumausap sa atin ang banal na espiritu. Ang Ezekiel prophecy po, hindi katang-isip at gawa-gawa lang ng tao. Hindi rin po ito alamat na nabasa lang sa libro. Ito ay totoong nangyari at naganap po sa panahon ni Ezekiel. Kalagay rin po sa history kung sino po yung namumuno sa Kingdom of Judah that time. Dito natin makikita yung pagka-sovereign ng ating Panginoon, na alam niya yung nangyari noon at alam niya kung ano mangyayari sa hinaharap. Dahil ipinakita kay Ezekiel, ito rin po yung makikita natin pag tayo po ay nakapunta na po sa langit. Si Prophet Ezekiel po ay isang propeta ng Diyos, nagkaroon po, nakareceive ng divine vision nagmumula sa ating Diyos. Panahon po na ang Kingdom of Judah ay independent. Ibig sabihin po ng Ezekiel is the strength of God. Nais ng Diyos na maranasan mo ang kanyang lakas habang pinag-aaralan po o habang binabasa at mababasa yung prophetic vision po na ito. Number 1, nakita ni Ezekiel po yung whirlwind. Ezekiel chapter 1 verse 4, at ako ay tumingin at narito, isang unos sa hangin ay lumabas na mula sa hilagaan na isang malaking ulap na may isang apoy na naglilikom sa sarili at isang ningning sa palibot. At mula sa gitna niya ay may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Mapipictures po natin ang whirlwind na merong kakaibang nakalagay po dito. May halong apoy at may halong metal na hindi pangkaraniwan at halos hindi ma-describe ni Ezekiel. Kung magkakaroon ng tornado lang. Buhawi, ganito lang ang itsura. Pero ito, may halong apoy at metal dito sa whirlwind. At wala kahit isang destruction po ang naganap. At ito ang nakita ni Ezekiel na kumakatawan po doon sa Exodus na yung pillar of fire and pillar of clouds na pumuprotekta sa Israel. Tama ba? Ito yung pillar of clouds at pillar of fire. At ito naman yung pinakita kay Ezekiel na pinagsama ng ibig sabihin po galing sa proteksyon ng Diyos. Yung pinakita sa kanya po ay hindi lang pangkaraniwan. Ito ay nagmumula sa Panginoon, sa trono ng Diyos. Pangalawang nakita niya ay yung 4 creatures, yung 4 living creatures na merong kakaibang itsura. Pakinggan mo maigi ito kapatid. Kung naisip natin na ganito ang anghel na pinapakita ng Google, dyan po tayo nagkakamali. Dahil sa Ezekiel vision, iba po. Ezekiel chapter 1 verse 5 hanggang 11. Sa gitna ng ulap, may nakita kong 4 na buhay na nilalang, parang mga tao, pero bawat isa sa kanila ay may 4 na mukha at 4 na pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti, at ang mga paa nila ay parang paa ng baka. Kumikinang ito na parang tanso. May mga kamay silang katulad ng kamay ng tao nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. Magkakadikit ang mga pakpak nila. Lumilipad sila ng sabay-sabay sa kahit saang direksyon nang hindi bumabaling. Sa harap ay mukha silang tao, sa kanan ay mukhang leon, sa kaliwa ay mukhang toro at sa likod ay mukhang agila. Ang dalawa sa mga pakpak nila ay nakabuka pataas at magkatikit ang mga dulo. At ang dalawa pa nilang pakpak ay tumatakip sa katawan nila. Sa 4 na creatures, bawat isa ay may 4 na magkakaiba ang mukha. Lion, ox, eagle, and man. Bawat isa ay ganito ang mga itsura ng mukha. Tuwid ang paa, may pakpak, at ito ang mga itsura nila. Simbilis ng kitlat ng kanilang pagkilos at hindi man lang bumabaling saan man sila pumunta. Pangatlo po na pinakita kay Ezekiel ay yung kakaibang itsura ng creatures. Kung kanina po na-distinguish yan na cherubim, ito naman po ay merong pambihirang itsura at appearance. Ezekiel chapter 1 verse 15 hanggang 18, habang nakatingin ako sa 4 na buhay na nilalang, nakita ko ang bawat isa sa kanila ay may gulong sa ilalim. Ang 4 na gulong ay nakasayad sa lupa. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito na parang mamahaling batong krisolito at
magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong sa loob na nakakrus. Kaya nakakapunta ang mga gulong na ito ang mga buhay na nilalang kahit saang direksyon nang hindi kailangang bumaling pa. Ang gilid ng mga gulong ay malalapad at nakakatakot dahil puno ng mga mata. Diba, pambihirang nilalang yung nakita po ni Ezekiel na hindi nakikita dito sa mundo. Pang-apat ay yung trono ng Diyos at yung divine presence ng Panginoon na nakita ni Ezekiel at siya ay napaluhod. Ezekiel chapter 1 verse 26, sa ibabaw nila ay may tila tronong gawa sa mga batong sapiro at may parang tao sa tronong iyon. Mula baywang, pataas para siyang nagniningning na metal at mula sa kanyang baywang pababa para siyang apoy na nagliliyab at napapalibutan ng nakakasilaw na liwanag. Ang liwanag na iyon sa paligid niya ay parang bahaghari pagkatapos ng ulan. Ganoon ang makapangyarihang presensya ng Panginoon at nang makita ko iyon, lumuhod ako at narinig kong may tinig nagsasalita sa akin. May role po yung mga creatures na nakita po ni Ezekiel dahil pinatunayan ito na nakita ni John the Beloved po sa Revelation. Revelation chapter 5 verse 6 hanggang 14. Pagkatapos nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay pero nakatayo sa pagitan ng mga namumuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Mayroon itong 7 sungay at 7 mata na siya 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Ang tinutukoy po na tupa sa Revelation ay ang Panginoong Hesukristo, the Lamb of God, the divinity of Jesus Christ, at ang role po ng mga creatures na pinakita po kay Ezekiel, ganun din kay John the Beloved. Revelation chapter 5 verse 9, at umaawit sila ng bagong awit na ito. Kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito, dahil kayo ay pinatay at sa pamamagitan ng inyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi at bansa. Ginawa niyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos at maghahari sila sa mundo. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyong-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono. Ito po yung mga creatures, mga anghel na binabanggit po sa Ezekiel. Sa 4 na buhay na nilalang, the 4 living creatures and the 24 elders, na umaawit sila ng malakas. Ang tupang pinatay ay karapat-dapat tumanggap na kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa at sa dagat na umaawit. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman. Sumagot ang 4 na buhay na nilalang. Verse 14, chapter 5 ng Revelation. Amen, at lumuhod ang mga namumuno at sumamba. Makikita nyo po mga kapatid na may nag-aawitan sa langit dahil yung ginagawa natin dito sa lupa, it pictures the reality of heaven. Na ito rin yung gagawin natin sa langit. Mababasa nyo mga kapatid sa Bible na yung 4 living creatures sa Ezekiel, sa Isaiah, sa Revelation ay isa ang tinutukoy na mas malapit po sa trono ng Diyos. Associate to worship the Lord. Ranas na ranas at ramdam na ramdam nila yung kapangyarihan ng Diyos. At hindi po makakatagal dito ang masama. Ang 4 living creatures na ito na distinguish na cherub, high-ranking angels. Kung alam nyo yung salitang the mystery of iniquity na tanging Diyos lang ang makakasagot, dahil si Satan ay isang kerubin na hindi nakatagal sa presensya ng Diyos at nagrebelde sa Panginoon, kaya siya ay binagsak kasama ng kanyang mga kampon. Gaya na mapapakinggan nyo sa lahat ng pag-aaral ng angelology, Ezekiel identified the 4 creatures as the cherubs. Those angels surrounded by God's presence, possessed particularly power and glory. Before his fall, Satan is the one of cherub that covered God's throne. Ezekiel chapter 28 verse 14 hanggang 16. Tama ba? Very symbolical po ang angel cherub kasi ang angel cherub nag-appear na po ito sa creation pa lang. Sila po ang bantay sa Garden of Eden. At pagdating sa Ark of the Covenant, 2 angel cherub po ang magkatalukbong ng kanilang mga pakpak. Kung di mo pa alam ang Ark of the Covenant na merong 2 angel cherub, symbolize God's presence among the Israel. At yung salitang Yahweh is something referred to as the one who dwells between the cherub. These living creatures na nakita ni Ezekiel are unmatched
power and glory comes from God. Alam niyo po ba na meron nabigyan ng oportunidad na makita ang sangkalangitan? Isa na dito si Prophet Isaiah. Basahin natin yung kanyang aklat. Isaiah chapter 6 verse 2. Noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha, ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa, at ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. At si Prophet Isaiah ay binigyan ng opportunity na makita ang trono ng Diyos. Yung room doon sa heaven na kung saan merong trono, hindi lang niya nakita at nasilip, kundi nagkaroon pa siya ng time para makita ang mga nangyayari doon. At sinabi sa atin na Isaiah kung ano ang pinakita sa kanya doon sa throne room heaven. Yung throne room heaven, part lang po yung pinakita sa kanya. Napakalaki po ng langit. Napakalawak po nito at kukulangin yung buong Bible para i-describe ito. Kaya throne room heaven dahil yung throne lang ng Panginoon ang pinakita kay Isaiah at pinakita rin sa kanya kung ano yung nagaganap doon. Ikaw, ano yung common insight mo about sa heaven? Kung pag-aaralan po natin yung vision ni Isaiah, marami po kayong makukuhang idea patungkol po sa langit at mga details nangyayari po doon sa throne room of God. Basahin natin uli. Isaiah chapter 6 verse 2. Noong taon na pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha, ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa, at ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. Bago po natin pag-aralan kung ano yung nakita ni Isaiah sa langit, pag-aralan po natin at kilalanin natin kung sino po si Prophet Isaiah. Si Isaiah po is prophet of God, sent by God to communicate with leaders of Judah and Jerusalem. Nagsimula siya magsalita ng mensahe patungkol sa judgment ng Panginoon at mag-warn doon sa mga korap na leader ng Israel. Kinailangan magpadala ng Panginoon ng propeta dahil nga ang mga korap na leader dito ay hindi sumusunod doon sa covenant ng Panginoon. Kaya nagbunga ng mga consequences ang mga kasalanan na ginawa ng buong bayan sa harapan ng Diyos. 3 bagay ang pag-aaralan natin at hihimay-himayin natin kung ano yung nakita ni Isaiah sa langit. Sa Isaiah chapter 6 verse 1 hanggang 2, meron siyang nakita. Number 1, merong trono sa Diyos. Pangalawa, merong nakaupo doon sa trono. Pangatlo po, merong mga nilalang doon sa throne room heaven. At habang merong trono sa langit, merong nakaupo dito. Ang nakaupo dito ay ang makapangyarihang Diyos. The Lord God in His role as the Supreme. Siya po yung ruler of everything sits upon it. At hindi lang po si Isaiah ang nakakita na merong nakaupo dun sa trono ng langit. Pinakita po kay Prophet Micaiah sa 1 King chapter 22 kung ano ay itsura ng langit na merong trono at merong nakaupo po sa trono. Ipinakita rin po kay Prophet Jeremiah sa Lamentation chapter 5. Ganun din po ipinakita kay Prophet Ezekiel, Prophet Daniel, hanggang kay Apostle John po sa Revelation. Ipinakita na merong trono at ang nakaupo sa trono ang makapangyarihang Diyos na nagro-rule sa lahat ng bagay. Pangatlo po na makikita sa langit ay yung mga nilalang doon, yung mga anghel na tinatawag, mga kerubin at serapin. Revelation chapter 4 verse 6, sa harap ng trono ay mayroon ding parang dagat na salamin na kasing liwanag ng kristal. Nakapaligid sa trono ang 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Revelation chapter 4 verse 8, tiga-6 ang mga pakpak nila at punong-puno ng mga mata ang buong katawan. Araw-gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng banal, banal, banal ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon at sa hinaharap. Kinikilala ng mga Bible scholar ang angel cherub ay mga high-ranking angels associated closely with the throne, pre-assumed as guardians, while the seraphim flew above it. Ganito po natin mapipicturize yung vision na Isaiah. Nung nakita niya yung mga anghel, yung cherub po, malapit po yon doon sa throne. Kasi nga po, pre-assumed guardians. Nasa Genesis po, mga cherub na po yung nagbabantay doon sa Garden of Eden. At yung seraphim po, sila po yung nasa taas. Yung mga seraphim naman po sa taas, sila naman po yung merong 6 na pakpak na may mga kahulugan po kung anong ibig sabihin ng bawat pakpak po nila. Ang unang 2 pakpak ng mga seraphim ay nakatakip po sa kanilang mga mukha. Pagpapakita po yan
ng humility sa Panginoon. Pagbibigay galang na hindi karapat-dapat na makita ng mga anghel ang mukha ng Diyos. Pagsunod din po yan sa utos na hindi dapat makita po ng mukhaan ang dakilang Diyos. Pangalawa po, na pair of wings nakatakip po sa kanilang mga paa. Pagpapakita po yan ng reverend sa dakilang Diyos, pagbibigay galang. Pagpapakita rin po yan mga kapatid na hindi dapat makalapit sa trono ng Diyos o wala dapat na marumi na makakaharap sa harapan ng Diyos. At yung huling dalawang pakpak ay ginagamit nila upang lumipad at upang hintayin ang Panginoon. Makikita rin sa langit na merong nagliliyab na apoy, na merong lightning, kidlat, kulog, merong mga usok at merong cloud na nagre-represent sa presensya ng Panginoon. Yung nakita ni Isaiah, pinakita rin po yan sa Exodus, na yung mga usok, yung mga clouds ay represent sa presence ng Panginoon. Exodus chapter 19 verse 18, nabalot ng usok ang bundok ng Sinai dahil bumaba roon ng Panginoon sa anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok kagaya ng usok na nanggagaling sa hurno at nayanig ng malakas ang bundok. Nang makita ni Isaiah yung mga living creatures, to be specific yung mga angels, cherub at seraphim, na kung gaano magbigay ng galang at kung paano nila purihin ng Panginoon, nakita niya yung sarili niya na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Dahil grabe pong sambahin ng mga anghel ang Diyos. Sabi ng mga anghel, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon at sa hinaharap. Nayanig, nagmistulang lindol po dahil sa lakas ng pagpupuri at sa presensya na rin ng Diyos na naranasan at nakita ni Isaiah doon sa langit. Sa lakas ng tinig nila, nayanig ang mga pundasyon ng templo at napuno ng usok ang loob ng templo. Sinabi ko, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako dahil ako ay may makasalanang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ng mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan. Kaya po dumampot ng apoy gamit po ang tong, ang isa sa seraphim ng Panginoon at dinampi po sa labi ni Isaiah. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hands, which he had taken with thongs from the altar. At kung pag-aaralan po nating mabuti, 2 beses pang nabagit sa Bible kung paanong purihin ng mga anghel yung nakaupo sa trono ng langit. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Yun po yung nakalagay sa Bible. Kasi yun po yung pag-awit, pagpupuri nila sa Panginoon. Bukod po kasi kay Isaiah, nakita rin po ni Apostle John kung ano ang sinasabi ng mga anghel sa nakaupo sa trono doon po sa langit. Sa Revelation chapter 4, Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, the one who always was, who is, and who is still to come. Kaya sila nagme-mention ng 3 beses kasi alam nila na ang Diyos ay banal simula noon, ngayon at magpakailanman, at walang makakapunta sa sangkalangitan kung hindi po tayo magkakaroon ng kabanalan na nagmumula sa Diyos, at ang kabanalan nagmumula sa Diyos ay hindi namamana. Nakukuha po natin yan kapag meron tayong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made him who knew no sin to be sin on our behalf. Siya po ay walang kasalanan, ngunit dahil sa daladala niya ang ating kasalanan, tinanggap niya po yon sa krus ng Kalbaryo, so that in Him we might become the righteousness of God. Kaya nakapagbihis tayo ng kabanalan ng Panginoon. Hindi talaga natin kaya arokin ang kabanalan ng Diyos, pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, kaya nating mamuhay ng merong kabanalan dahil sa pamamagitan at sa kakayahang ginawa ng ating Diyos. Siya pa rin po yung umabot sa atin. Amen? 3 beses mention po ang holiness. Yung holy, holy, holy na ang ibig sabihin, ang Diyos ay nasa beginning, ang Diyos po ay nasa middle, at ang Diyos po ay nasa end din po. Ito po yung eternal nature ng Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. And who is that? Siya po, si Jesus Christ. Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? I hope po na kumikilos na sa inyo ang presensya ng Panginoon at meron pong lesson sa mga bagay na ito. Number 1, God is remain in action. He has no break in His duty. Yun yung nakita po doon sa vision ng mga propeta. At ang makukuha nating lesson na ang Diyos po
ay active pa rin at busy-busy na gumaganap sa buhay ng bawat isa. He is not just known what happened. He is actively involved sa buong mundo. Kahit sa'yo, kahit sa personal mong pangangailangan at pinoproblema, He is actively involved sa kanyang mga mananampalataya. Yung thunder, yung lightning, yung smoke, yung clouds na nakikita po natin sa sangkalangitan, nagre-represent po yan na merong matuwid at hukom na Diyos. Merong makapangyarihan at sovereign na God. Mga nangyayaring kalamidad, mga nangyayari sa bawat bansa, mga nangyayari sa bawat pamilya at bawat tao, alam niya ang mga bagay na ito at siya ay active sa mga bagay na ito. Pangalawa, see the Lord in His splendor. Makikita po natin dito yung kagandahan ng Panginoon sa kanyang pagiging magnipiko, sa pagiging eternal niya at sa pagiging marvelous po niya. Siya po ang nakaupo sa trono at siya pa rin po yung nagro-rule sa lahat ng bagay. Siya ang may lalang ng mga ito. Pero alam niyo po ba na meron po siyang kahabagan at siya ay mapagmahal na Panginoon. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Kaya anong klaseng bahay ang itatayo nyo para sa akin? San lugar nyo ako pagpapahingahin? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Binibigyang pansin ko ang mga taong nagpapakumbaba, nagsisisi at may takot sa aking mga salita. Pangatlo na makikita nating lesson, invitation to praise God. Ini-invite tayo na purihin natin ang Panginoon. At hindi lang basta masabi ng ating labi ang attributes ng Panginoon at hindi lang makapagbigkas ng mga magagandang awitin. Dahil ang karapat-dapat na pagsamba sa harapan ng Panginoon ay yung pag-aalay ng buhay at yung pag-serve sa Kanya. Yan ang sabi ng Romans chapter 12. Na ang karampatan at karapat-dapat na pagsamba ay ang ating buhay na inibibigay at nilalaan natin sa Panginoon. Marami ka nawang natutunan kapatid at lahat ng iyon ay maging lalim ng iyong pananampalataya. Let us pray. Lord, salamat po sa kagandahang loob ninyo. Salamat sa mga napag-aralan namin. Patuloy kayong kumilos sa aking buhay. Patuloy kayong kumilos sa aking mga kapatid na nakakapakinig po ng mga mensaheng ito. Kumilos po kayo. Tinatanggap namin kayo bilang Diyos at pagligtas ng aming buhay, Panginoong Hesus. Sino man po ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, accept Jesus as your Lord and Savior. At pagsisihan po natin ang mga nagagawa nating mali o nagawa nating mali at kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, dito po kami. We are humbly ourselves to you. Patawarin niyo po kami at pakalinisin. Salamat po sa dakilang pag-ibig ninyo. Salamat dahil binigyan niyo kami, Panginoon, na mga insights, na mga idea kung ano ay itsura ng langit. Patuloy po namin kayo, Panginoon, na pag-aalayan ng buhay at sasambahin. Patuloy namin i-share ang Word of God, ang Gospel, ang salvation sa ibang tao. Salamat po. Sa inyo po namin binibigay ang lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Share mo ang video ito. Share mo ang mga Word of God. Share mo ang salvation. Napapanood mo to sa Facebook page. Don't forget to like. At subscribe po kayo kung napapanood nyo po ito sa YouTube channel. Meron kang tanong, let me know in the comment section. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.